halos lahat yata takot dito. At disclaimer, hindi rin ako mahawak nito. At dahil sa nakakatakot itong itsura, tiyak na mapapatili at papasigaw ka. Oh, try natin mamaya. Good luck. Pero sa kabila nito ay may mga tao pa rin na talagang trip sila gawing pets. Ano nga ba to, Meiji? Oo, ito ha. Kasi nga, kitang-kita ko nga dito sa studio kung ano yung tinutukoy mo. Ang tarantula. At ngayong Wednesday Pets Day ay aalamin natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng tarantula. Makakasama natin dyan ang wildlife conservationist na si Jens del Rosario. Good morning at welcome back dito sa Rise or Shine Pilipinas. Good morning po. Hi, Jens. Sir Jens, pakilala mo naman yung alaga mo. Ito po is isang Mexican red knee tarantula. Kung napapansin niyo po, medyo red yung mga tuhod niya. Kaya po siya tinawag na Mexican red knee tarantula. Oo. So lahat ba nung tarantula na species, kasi nabanggit mo nga na you have 16 na different species, talagang lahat sila mabalahibo? Yes po, kasi yung mga balahibo po nila, ito yung ginagamit po nilang pang-sense sa air movements, vibrations, para malaman po nila na may predators or prey na papalapit sa kanila. At the same time, ito rin po yung pinapagpag nila para ma-irritate yung mga predators natin sa lumayo na mga... Hindi ba ano yan? Siyempre lahat na tatanong, hindi ba delikado? Kasi baka poisonous. Ano po, ang mga spiders or tarantula is wala pong poison kundi venom. Yes po, opo. Tapos, pero actually lahat po ng spiders, uri ng spiders venomous, pero hindi po kahit lahat yung maliliit na nakikita mo sa bahay? Po, pero hindi po fatal sa tao. Kumbaga, yung mga venom po nila is ginagamit lang nila sa kapwa nila spiders or kapwa nila animals, pero sa tao is safe. Yung ko lang nalaman yun, misconception yun, ha? Oo nga, at least So pagka spider to spider lang sila? Yes po. Oo, yung may effect yung venom nila. Ito, Jens, in captivity, ano ba yung ideal enclosure o yung kulungan? Like itong meron bang size? Meron bang kailangan na itsura? Opo, ayan. Tulad po nito, magkaiba po sila. Kasi depende rin po sa species. Meron po tayong tinatawag na arboreal and terrestrial. Yung arboreal po, ito yung mga species na nakatira sa puno. Kaya po ganito yung setup niya. So parang ano siya, ginagaya, no? Yung itsurang puno. Yes, tapos meron din po tayong terrestrial. Ito po yung mostly natatagpuan sa grounds. Kaya po ganito lang siya palapad po. Tapos meron din pong fossorial. Yung fossorial, yun naman po yung mga spiders or tarantulas na sa ilalim po ng lupa nakatira. Pero curious lang ako, bakit mo naisipan mag-alaga ng kakaiba yung pet mo? Opo, actually marami po akong collection talaga ng iba't ibang animals. Mga exotic animals. Lalo na po yung tarantulas. Kasi bata pa lang po ako, syempre, mga nakatira sa bukid, sa farm, madalas may mga gagamba, pinaglalaban po natin sa mga kalaro natin. Ay, na-experience mo ba yun? Oo, dati diba yung nilalagay mo pa sa kahon ng posporo? Pero yung maliit lang, pero ganyan ka lang. Hindi ka ganyan. Sige nga, itry mo na nga. Ano naman yung mga tips or advice mo sa mga taong may alaga na o gusto mag-alaga ng tarantula? Siyempre po, unang-una is do your own research kung ano po yung setup na kailangan nila. Tulad nga po na ito, terrestrial and arboreal. E siyempre, pag mag-uumpisa po tayo, kailangan doon tayo sa new world or tiyatawag nating old world and new world na species ng tarantula. Yung mga new world, sila po yung safe hawakan, hindi sila tumatakbo, tulad po niya, behave lang siya. Ayan, yes, si Meiji yata, parang gusto yatang hawakan. Makati ba siya? Medyo makati po, pero kaya naman. Hindi mas sobrang kati. O sige nga, try natin. Dito lang ha, tapos tanggalin mo agad. Pwede ba yun? Opo, pwede po. Uy, parang mas kinabahan ako sa iyo. Lalayin mo na ako dito. Or first time to ha, lagi akong takot, pero... Dito na lang po sa ano. Uy! Okay na siguro it's the thought that counts. Si Ate Dicky yata parang parang gusto yata ito. Yan. Si Dayan talaga yung malakas yung loob sa mga exotic animals. Parang may pinipiling tao. Wala naman po. Oh, ang cute niya. Ay, ang soft niya. Oh, it's, Ay, nararamdaman yung balahibo? Ay, hindi naman po nararamdaman. O sige nga, nainggit ako. Totoo. Ang soft niya sa hands. O, diba? Okay na. Okay na. Kayo naman yung mga boys naman. Si Audrey. Soft siya, pero yung mga... Ano tawag dyan? Yung parang yung mga paa niya. May tawag pag gano'n sa spider. Ayun yung sticky, no? Ang galing. Pero naramdaman niyo yung balahibo? Kasi mabalahibo siya eh. So, yung po yung ginagamit Parang ng siyang, puppet. actually, parang siyang stuffed toy.
Hoy, Ons! Okay, Try mo medyo na. parang medyo makatinga siya. Oo, ayan, may something na. Ano nga siya, no? Malambot, pero mararamdaman mo sticky. Kaya yung mga spider talagang kaya nilang kumapit sa mga dingding, no? Si Daniel Ang galing. kaya Oo, kaya si ni Daniel. Sige, Go ahead, Daniel. Pero dito Jens, lang, dito ito lang. binibenta Pero mo dito rin, lang. no? Ay, oo. Pa? Medyo Nagbebenta Opo, meron na yung mga rin. babies po Sa nila. mga Opo, interesado. O sige, Jens, ano na lang, Facebook page mo, social media Kunin account mo na, mo. kunin mo na. Yung Facebook page po natin is Jen's Wildlife. Dikit siya. Iba't ibang animals, tas yung pinopost natin. Oo. Hindi ba siya nai-stress kapag maraming tao? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Relax lang siya. Alright, o puntahan nyo lang po ang Facebook page, social media account ni Jens kung gusto nyo din mag-alaga ng mga exotic animals. At ang ganda ng mga na-share mo, no, yung mga misconception nga. Ayan. Alright, thank you very much, po. Jens. So much, Sa Jens. uulitin. Thanks, Jen. Thank you po.